Attention mga bagong graduates, 10K allowance para sa mga OJT at intern approve na to sa Kamara. Ang House Committee on Higher and Technical Education ay inaprubahan na sa committee level ang panukalang batas na Student Internship Allowance Act o yung tinatawag na House Bill number 2778. Kung magiging batas ito, bibigyan ng tag 10,000 one-time allowance ang mga estudyanteng na kompleto na ang kanilang mga required internship, practicum o OJT bilang bahagi ng college o TESDA Technical Vocational Training Program o take note ha, kasalo dito ang mga TESDA graduates. May video na rin tayo kung paano mag-apply at pumili ng kurso sa TESDA at ilalagay ko rin po ang link sa description. Layunin nito na tugunan ang gastusin ng estudyante kasama ang pagkain, pamasahe, dokumentasyon at iba pa habang nagtitake ng training. Ang importante, ito ay pumasa na sa committee level. Hindi pa na ipapasahan ng batas. Kailangan pa itong dumaan sa plenary at pumasa sa Senado bago maging opisyal na batas. May isa pang panukalang batas. Ito ay ang bagong House Bill 5081. Ang Akbayang Party List Representative na si Chel Diokno ang nag-file ng bill na gusto naman magbigay ng fair pay at stipend para sa mga interns. Sa halip na unpaid work, pati proteksyon sa working conditions. So hindi lang to one-time allowance. Ng National Framework for Intern Rights, kasama na rin dito ang non-taxable stipends para sa college o university students na nag-undergo sa internship para sa work o service na ginawa nila. Ayon pa sa kanya, ang mga formal na empleyado ay protektado ng labor code. Samantalang ang mga estudyante o student interns sa public at private sectors ay madalas na walang sweldo o allowance. So bukod pa sa sweldo, ang bill ay naglalayon din na humane working condition at reasonable working hours. Kapag naging batas na ito, ang school at ng employer ay dapat magkaroon ng MOA o Memorandum of Agreement para sa detailed role at responsibility. Ang mga qualified dito ay estudyante na at least 18 years old o currently enrolled sa tertiary level internship subject at hindi lalampas ng 300 hours sa loob ng 6 months. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.